Pinaglaruan yung damdamin ko. Sinira ang mga pangarap ko, ang buong buhay ko. Kaya sumumpa ako sa sarili ko, isang araw, matitikman niyo ang aking paghihiganti. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mulat nga ba tayo sa kahihinatnan ng ating mga paghihiganti? Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Rebecca sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay! Pumutok na yung panabigang ko. Manganganak na yata ako. Dalawa tayo rito. Nataon bang nakabiyahe na papunta Subic ang tatay mo at si William. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sunod na hilam. Ang sakit na masakit niya dyan ko, Nay. Teka, sandali. Tatawagan ko ng taxi para madala ka sa pinakamalapit na ospital. Hindi, ayokong manganak sa ospital. Si Rio, sunduin niyo siya. Yung gusto kong magpanak sa akin. Si Rio? Pero anak, Narinig niyo sinabi ko, di ba? Puntahan niyo na si Rio. Sabihin niyo, manganganak na ako. Sabihin niyo, wala akong gustong magpanak sa akin. Kundi siya! Sigurado ka ba sa desisyon mong pagsama kay Aling Norma, Rio? Pumutok na ang panubigan ni Rebecca Milan. At habang humahaba ang oras pagkaputok ng panubigan, posible ang panganib ng impeksyon sa sinapupunan at sa sanggol. Kaya kailangan puntahan ko siya agad. Ewan ko ba, kinakabahan kasi ako sa... Hindi ko maintindihan eh. Dahil sa gagawin mong pagpunta kina Rebecca. Aalis na ako. Mahalaga ang bawat oras. Tatawagan na lang kita ano't anuman. Yan. Na-check mo na ba yung cellphone mo? Oh, Tumatawag daw kasi sa'yo nanay mo pero hindi ka makakontak. bakit to? Manganganak na raw si Rebecca. Sa ospital daw po din na lang asawa ko para makabiyahe kagad ako. At doon na ako tutuloy, tay. Ayaw nga raw magpadala sa ospital. Oo, Pilit daw na pinatawag sa kanya si Rio. si Rio. Oh, Pero hindi dapat sinunod din nanay si Rebecca. Alam naman natin pabago-bagong emosyon ng asawa ko. Lalo na ngayon nagle-labor na siya. At lalong hindi dapat si Rio magpaanak sa kanya. Rio, eto na yung mga gamot na pinabili mo. Ang dami kasing tao sa butika, kaya ngayon lang ako nakauwi. Bakit ba? Ano nangyari, ha? Si Rebecca po kasi, Aling Norma. Oh. Susuka lang daw po siya sandali sa banyo, pero hindi pa siya lumalabas. Ha? Sandali. May susi ako ng banyo. Eto. Ilang minuto na po nagtatagal si Rebecca sa banyo. Nag-aalala na po ako sa kanya at sa sanggol. Oh, Diyos ko! Rio, nakalabas ng ulo ng anak ni Rebecca! Ay, salamat sa Diyos. Nakaraos na sa panganak ang kaibigan mo, Rio. Pero nagiging kulay asul po ang baby, Aling Norma. Kailangan po natin siya dalhin sa ospital. Sabi mo kanina pagkasilang niya, maayos naman ang timpok ng puso Hindi niya. na po tayo pwedeng magkasaya ng oras. Tumawag po kayo ng ambulansya. Kailangan madala po natin ang baby sa ospital. Napakabilis naman po ng pangyari, tay. Pagkatanggap natin ng balitang manganganak na si Rebecca, ngayon, nandito tayo sa ospital para lang malaman na patay na ang aming anak.
Low oxygen environment ang sinasabing dahilan ng kanyang pagkamatay. Napakasakit tayo. 9 na buwan ko siyang hinintay. Kinasabi kang makita. Wala naman akong hinangad ng mga oras na yun, kundi ang mapaanak siya ng maayos, Milan. Sasampahan ka raw niya ng kasong negligence na nagresulta sa pagkamatay ng bata. Alam ng Diyos, malinis ang konsensya ko. At kahit siya, maging sa sarili niya, alam niya wala akong kasalanan sa pagkamatay ng kanyang anak. Ano ba, Nay? Magbabanyo ako. Bakit nakaharang kayo dyan sa dadaanan ko? Nung araw ng panganganak mo, hindi ka totoong nasusuka. Sinadya mo ang pagkukulong sa banyo. Sinadya mo magtagal sa loob para kung ano man ang mangyari sa iyo at sa sanggol na isisilang mo, pananagutin mo si Rio. Eh, di ba? Namatayan na nga ako ng anak ko. Ano-ano pa yung binibintang nyo? Tapos si Rio pang kinakampihan nyo? Kilala kita, Rebecca. Mula sa pagiging suwail mo at bengador mo. Alam kong pinagplanuhan mo ang paghihiganti labang kay Rio. Bakit? Masama bang maningil ng atraso? Kailangan mo sabihin ang katotohanan. Dahil kung hindi, hindi mo malalampasan ang lahat ng ito. Hindi ka makapagsisimulang muli. Tay, ano pong katotohanan ang dapat sabihin ni Rebecca? William? Dama mo bang sakit? Tulad ng sakit na hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa nang lasingin mo ko na para na maangkin mo! Mahal kita, kaya ako nagawa yun. Pinlano nyo ni na Milan at Riyong lahat. Ano? Pumayag ka maging kasangkapan nila para mapagtagpan ang kataksilan nila sa akin! Ilang taon na rin ang nalilipas. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga nangyari? Dahil akong biktima ng mga kasinungalingan nyo! Rebecca, Pinaglaruan yung damdamin ko! Sinira ang mga pangarap ko! Ang buong buhay ko! Kaya sumumpa ako sa sarili kong isang araw! Matitikman nyo ang aking paghihiganti! Kailangan na Rebecca ng tulong. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dinadagdagan lamang niya ang kanyang mga pagkakamali. Sinisikap naman natin siyang imulat sa katotohanan. Pero nananatiling matigas ang kanyang puso. Hindi ito tungkol sa iniisip ng tao, kundi tungkol ito sa kanya upang harapin ang katotohanan, Nestor. Para na rin siya katatahimik ng kaluluwa ng kanyang anak. Mayat maya, chine-check ni Rio ang tibok ng puso ng sanggol. Noong mga oras na yun, malakas ang tibok ng puso ng sanggol. At oo, talagang sinadya akong magtagal sa banyo para hindi magkaroon ng pagkakataong ma-monitor ni Rio ang anak ko. Kahit alam kong magiging dahilan yun ng kanyang kamatayan. Madilim na ang isip ko noon. Wala akong gustong mangyari, kundi ang katuparan ng aking paghihiganti. May mga pagkakataon noon na gusto kong hingin ng kapatawaran mo. Pero naduwag ako. Siguro nga dahil hindi ko pa kayang harapin ang mga panunumbat mo. Pero sa pagkakataong ito, humihingi kami ni Milan ng kapatawaran.
sa pagkakasugat namin sa iyong damdamin, Rebecca. Lalo na ako. Hindi ko sinasadyang mahalin si Milan. Basta na lamang nangyari. Basta ko na lamang naramdaman. Hanggang matuklasan namin na hindi na namin kayang pigilin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Bakit ganun, Nay? Bakit sa akin bumabalik ang lahat ng sakit? Samantalang ang gusto ko lang naman, maranasan din ng mga taong nanakit sa kalooban ko. Ang mga sakit na dinanas ko. Dahil walang matamis na paghihiganti, anak. At alam mo ba kung anong pinakamagandang paraan ng paghihiganti? Yung ituloy mo ang buhay mo. At pagkatapos, mamuhay ka ng maayos. Ang laki ng kasalanan ko sa aking sarili. Lalo na sa Diyos. Buksan mo ang puso mo, Rebecca. Nang sa gayon, ay muli mong maihanda ang sarili mo sa mga darating pang posibilidad at pagbabago sa iyong buhay. Kung nagdurusa man, buksan ang puso upang muling makita ang isang bagong daigdig. Palayain ang sarili at isabuhay ang kabutihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Wala naman akong inasam, kundi ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahahanap ng lalaking akala ninyo hahangaw sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Heto na yung isang banyerang bangos mo. Bayad na yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang ipinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh, sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh.
Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Ah, yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Di pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na, umalis ka na. Nakakalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan sa inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ando sa kawarto niya. Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo ang pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nito nakaraang magkasunod na taon, ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga masama, Nay eh. Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan niya kinasanayan yung yan? Eh bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang ang pakialaman mo. Ano, ha? Bitiwan mo ko. Bitiwan mo. Ano yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi tatadyak ang kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ni Inay. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si Inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadena mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan mo ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi eh. Maniwala ka sa akin, Magda. Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata ang manubigan ko. Ay, teka, tingnan ko! Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Lalabas na bata. Ayan na, lalabas na sa luhi. Ay, Diyos ko ha! Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda?
tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang nyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaki nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Magmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang tatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam ninyo, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet, nasa si inay? Bakit basta nalang iniwan ng bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Eh, ang problema nga, dahil alam niya nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yun, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy? Ano pala? Nay, Cindy? ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso. Para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong, tama ka anak, na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko, kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon ito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko, yun ang nagmulat sa akin
para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng tao'y likas na at kaakibat ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo. Subalit hindi nararapat magpatalo. Kailangan nating bumangon, harapin ang mga ito upang mapagtagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiap. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang hirap kasi sa iba. Mahirap na nga, nakukuha pa magbisyo. Tapos pag napahamak, magmamakaawa. Isasama pang pamilya. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Mahalaga sa tao ang pagkakaroon ng malawak na pangunawa. Naililigtas siya nito sa gulo at kapahamakan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Macy sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Mag-aasawa ka na, Kuya Jason? Oo, Macy. Magpapakasal na kami ni Rachel. Pero bakit naman parang bigla naman? May dapat na akong panagutan sa kanya eh. 2 months na siyang buntis. Paano na ako? Paano na ako makakatapos sa pag-aaral? Papira naman, oh. Pag-aaralin pa rin kita. Kaya lang, sa ngayon, mahinto ka lang muna. Dahil may pagkakagastusan kami. Yun nga kasal. Huwag ka na lang muna mag-asawa, Kuya. Kasi malabo na ako makatapos pag may pamilya ka na eh. Kuya, patapusin mo muna ako. Pasensya na, sis. Hindi na talaga maaari eh. Pero huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ang paghinto mo sa pag-aaral. Kapag nabayaran ko na ang mga utang ko, magpapatuloy ka na uli. Ano ba yan? Niyaya mo akong mamasyal dito sa park, pero wala ka namang libo. Nakasimangot ka pa. Galit ka ba sa akin? Hindi, River. Bakit ako magagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama sa akin. Bakit ka nga ganyan? Kasal na ngayon ang kuya ko. Ay, oo nga pala. Bakit hindi ka dumalo? Talaga sinadya ko yun. Para makita nila na talagang tutulo ko sa ginawa ni kuya. Macy, tanggapin mo na lang ang lahat. Wala ka nang magagawa eh. Hindi ko siya matatanggap. Sinira niya yung pangarap ko. Pero asawa na siya ng kuya mo. Kahit na ba eh. Makikita niya sa akin. Sisiguraduhin ko na magiging miserable ang bawat araw niya sa bahay namin. Uy, huwag ka nga ganyan.
Ang sama mo. Hindi ka marunong umunawa. Pwede ba wag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin? Macy! Kung ayaw mo pati sa'yo, ibuhos ko ang galit ko! Han, halika na, kain na tayo. Nakahanda ng pagkain. Uy, bango ng ulam ah. Siyempre, paborito mo yan, sinigang na baboy. Wow! Kapag ganito lagi ha, tataba ako. Oy, Macy, halika na, kain na tayo. Masarap itong niluto ko. Oo nga naman, Macy. Sabayan mo na kami. Wala akong gana. Ha? Kayo na lang akong kumain hanggang gusto nyo. Macy, sandali lang. Macy! Galit pa rin siya sa atin. Pasensya ka na sana sa kapatid ko, Hana. Lilipas din ang galit nun. Naunawaan ko naman siya. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko pa rin magkalapit kami. Salamat, Rachel. Napaka-understanding mo. Dahil dapat sa isang pamilya, may maayos na komunikasyon at unawaan. Ang dami na pala ng mga damit naming marurumi. Lalabang ko na nga mga ito. Wala naman akong pasok sa office. Ay, oo nga pala. Maglilinis muna ako ng bahay. Tsaka na lang ako maglalaba. Uy, papalapit si Macy dito. Siguro maglalagay din ng mga marurumi niyang damit. Sasabay ko na lang sa mga lalaban ko. Labahin ba yung mga damit mong dala, Macy? Obvious ba? Tatanong ka pa. Nakikita mo na nga. Pasensya ka na. Isasabay ko na kasi maglalaba rin naman ako eh. Dapat lang. Ginusto mo magpakasal sa kuya ko, di gawin mo lahat ng trabaho dito. Macy, sana naman huwag ka nang magalit sa akin. Sinira mo yung mga pangarap ko. Hindi kita matatanggap kahit kailan. Hanggang ngayon pala, Macy, hindi mo pa rin matanggap ang hipag mo. Nagtatrabaho naman siya, di ba? Oo nga. Team leader daw siya sa company na pinapasukan niya. Oh, call center pala. Balita ko, malaki raw ang sweldo sa trabaho niyon. Pwede ba wala akong pake? Basta para sa akin, siya ang sumira sa pangarap ko. Kaya pahihirapan ko siya. Oh, ano naman ang ginagawa mo sa kanya? Pinababayaan ko siyang gawin lahat. Lahat ng trabaho sa bahay. Ano? Oo, pati paglalaban ng damit ko. Ano ka ba Pati nga naman? pamamalansya eh. Grabe ka. Oh, Inaalila mo na hipag mo. dapat lang sa kanya yun. Gusto ko nga umalis na lang dun eh. Para hindi ko na sila nakikita. Kaya hindi maaari yun. Saan ka naman pupunta? Kung... itawanan mo na lang ako. Ano? Bakit ka nagulat? Eh, Hindi ka pa ba sure sa feelings mo sa akin? 1 year na tayo ah. May trabaho ka na. hindi pa ako handa mag-asawa. Arte mo naman. Ikaw na nga niyayaya, ayaw mo pa. Macy, sinusunod kong pangalan sa akin ng parents ko. Ang pag-aasawa hindi parang mainit na kaning isusubo na maaaring iluwa kapag napaso. Dapat pinaghahandaan yun physically, mentally, and emotionally. Ay, naku. May tumatawag sa cellphone ko. Sino naman kayang istorbong to? Sagutin mo para malaman mo. Hello? Sino to? Hello, Macy. Ay. Si Ate Rachel to. Anong karapatan mo para tawagan ako? Umuwi ka kaagad. Hoy, babae. Sino ka para utusan ako, ha? Ano ka ba, Macy? Ang kuya mo, na-aksidente. Ano? Si Kuya? Na-aksidente? Jason, kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa ang mga sugat ko. Sinimento nila yung binti mo. Kailangan yun para bumalik sa dati. Ano bang nangyari, Kuya?
Bakit ka nabangga? Na ako binangga. Nahuli ba yung lasing na driver na yun? Oo. Panay nga pakiusap na patawarin siya eh. Dahil kawawa doon yung kanyang pamilya pag nakulong siya. Ang hirap naman kasi sa iba. Mahirap na nga, nakukuha pa magbisyo. Tapos pag napahamak, magmamakaawa. Sasama pang pamilya. Maraming hindi naiisip yung... Sabi nga pala ng doktor, ilang buwan ka munang hindi makakalakad. Jason, oo. Ano, paano na yung mga pangangailangan natin? Kailangan mo rin mag-therapy, kuya. Sus, huwag mong alalahanin yung mga gastos. Ako nang bahala. Makakaya natin ito. May awa ang Diyos. Kumusta ka na, pare? Eto, bahay pa rin. Di makapagtrabaho. Naiya nga ako sa misis ko eh. Siyang bumabalikat ng lahat. Buti na lang, mabait ang asawa mo. Masipag pa. Kahit buntis, trabaho pa rin ng trabaho. Kaya nga nakiusap ako ng gusto kay Macy eh. Natumulong naman siya sa mga gawain dito sa bahay. Dahil hindi pa ako masyadong makagalaw. Sana, dahil sa nangyaring ito sa'yo, makakita ng kapatid mo ang kabutihan ng asawa mo. Para baguhin na niya ang trato niya kay Rachel. Heto po ang bayad ko dito sa isda, Aling Tinding. Salamat. Buti na lang, nagtikid na kayo ng isda dito. Hindi ko na kailangan pa magpunta sa palengke. Malayo din kasi yun eh. Sayang ang pamasahe ko. Ay, tama ka. Oo nga pala. Kumusta na si Jason? Maganda naman po ang resulta ng mga therapy ni Kuya. Mabilis po ang recovery niya. Mapalad siya. Abay, mabait ang naging asawa niya. Malaki pa yung kita. Kayang sagutin ang lahat ng gastusin niyo. Hiyang-hiya nga po ako kay ate. Kasi ngayon, siya na rin ang nagpapabaon sa akin. O di tumulong ka na lamang sa mga gawain. Para mabawasan naman ang hirap niya. Natutuwa ako, Han. Nakakalakad ka na ng maayos. Lalo na ako, Han. Gustong-gusto ko nang magtrabaho uli. Teka muna, huwag mong biglain. Baka mamaya makasama yan sa'yo. Hintayin natin ang sasabihin ng doktor. Salamat, Han. Naging matyaga ka sa akin. Sa amin ni Macy. Dapat lang nagawin ko yun. Pamilya ko na kayo. At mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rachel. Mabuti na lang, bago ka manganak, okay na ako. Maalalayan kita kapag nanganak ka na. Ibig lang sabihin yan, mabait ang Diyos. Dahil hindi niya tayo pinabayaan sa dumating na problema sa atin. Oo nga pala, Han. May gusto akong sabihin sa'yo. Oh, ano yan? Gusto ko kasi, huwag nang huminto sa pag-aaral si Macy. Ha? Pero, hindi ko pa kayang pag-aralin siya. Lalo na ngayon. O edi ako lang bahala sa pag-aaral niya. Uy, nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Kaya ko ang gastos. Kasi, promoted na ang misis mo. Ha? Manager na ako ngayon.
Congratulations, Macy! Graduate ka na! Oo nga, Messi. Binabati kita. Oo nga, kuya. Ate, graduate na ako. Ate, bakit umiiyak ka? Hindi, iyang-iya kasi ako sa inyo ni kuya, ate. Ano? Lalo na sa'yo. Oh. Pinagsalitaan kita na masasakit noon. Pinahirapan. Yung pala, ikaw ang makakatulong ng malaki sa amin. Wala yun, Macy. I'm sorry ha, kuya, ate. Naging makitid ang pangunawa ko. Hindi ko kayo kaagad naunawa. Oo, ayan. Nasira na yung makeup mo. Umiiyak ka kasi. Oo nga. Hindi pa tayo nagpapapicture, ano? Tara. Kasi naman Kalimutan na natin ang malungkot na parting yun sa ating buhay. Ang salubungin natin ay ang ating masayang bukas. Gumagaan ang buhay kung ang pamilya ay nagmamahalan at nag-uunawaan. Magkasuliranin man, ito'y kanilang mapagtatagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Butia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sir, tama na po. Natatakot na po. Ngayon ko pa bang matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko sahod mo. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga taong talagang mapagsamantala na walang pakundangan kung mang-abuso. Ganon pa man, mayroon din namang mga may ginintuang puso na walang ibang hangad kundi ang tumulong at dumamay sa mga naaapi at inaabuso. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ofeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Openg, ano ba yan? Kanina ka pa naglalaba? Hindi ka pa matapos? Magbabalaw na po ako, ma'am. Abay, kailangan mo nang sunduin sa school si Cristel. Sige po, ihinto ko muna ito paglalaba. Ay, hindi. Ako na lang ang susundo sa kanya. Magluto ka na lang pagkatapos mo maglaba. Bilis-bilisan mo naman kasi ang pagtatrabaho. Para ka naman pagong, ang bagal mong kumilos. Bilisan mo dyan. Grabe naman si Ma'am Glenda. Hindi na nga ako maganda o gaga sa mga ginagawa ko. Pagkatapos sasabihin pa niya mabagal ako magtrabaho. Kung meron lang sana akong ibang malilipatan, alis na ako dito. Wow! Ang swerte ko naman. Ikaw ang paserong natapat sa akin. Sige, sakay ka na. Ayoko na sumakay sa tricycle mo. Di mo kasi ako sinisingil eh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Makakalibre ka ng pamasahe. Iba kasi yung gusto mong pambayad ko eh. Openg, mahal kita. At alam ko, mahal mo rin ako. Kaya sagutin mo na ako. Aaminin ko naman, Egay.
magaan ang loob ko sa'yo. At masasabi kong, mahal na rin kita kahit papano. Pero, ayoko pa talaga makipag-boyfriend eh. Hindi pa ako handa. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali. Mahal kita at nakalaan akong maghintay. Bakit ngayon ka lang? Ang kagaling? Ano ka ba naman, Glenda? Kung makapagtanong ka, parang ngayon lang ako umuwi ng ganitong oras. Ayun na nga eh. Napapadalas ang gimmick mo, ha? Siguro meron kang kinalolo ko ang babae doon sa beer house. Na beer house na, sir. Kaya madalas ang punta mo doon. Ano ba problema mo? Sa'yo pa rin naman ako umuwi. At hindi rin kita ginugutom. Ah, basta! Buwas-buwasan mo yung pagigimik-gimik mo, ha? Luis, may asawa ka na. Huwag kang magbuhay binata. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Kulang ka lang siguro sa lambing. Eh? ha? Ano ba? Eh? Baho mo, ha? Huwag mo akong halikan. Pakipot pa ito. Ito Ano? naman gusto mo. Tama na sabi. Ano ba? Kadiri ka? Ganun. Lakas mo mang insulto, ha? Sige. Umpisa ngayon, ha? Tandaan mo. No. Hindi na kita sisipingan. O, sige. Ano? Umpisahan mo na ngayon. Talaga? Dahil hindi ka natatabi sa akin. Talaga lang, ha? Doon ka na matutulog sa sofa. Sir, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Hindi ako papapasukin ni Glenda sa aming kwarto, kaya dito ako matutulog. Sige po. Dito na kayo. Doon na lang po ako sa labas. Hindi ka lalabas. Ho? Magkatabi tayong matutulog. O ano, Glenda? Kumusta na si Openg? Hindi ba naman niyo siya pinahihirapan? Kumakain ba siya ng tama sa oras? Teka nga, ma. May napapansin na ako sa inyo eh. Bakit ba masyado kayong concerned doon sa kasambahay namin? Kamag-anak niyo siya? Hindi naman sa ganon. Dapat mo kasing pakitunguhan ng maayos ang iyong kasambahay. Kadugo mo man siya o hindi. Upang sa ganon, maging matapat siya sa inyo. Hindi naman lingid sa iyo nangyari sa inyong kapitbahay, di ba? Ninakawan sila ng kanilang kasambahay dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari sa amin yun. Hindi naman ako kasintangan ng kapitbahay namin. Mabuti naman kung ganon. O nga pala, si Luis. Kumusta kayong dalawa? Maayos ba pagsasama niyo? Ay naku, ma. Hindi ko na gusto yung ginagawa niya. Ha? Dahil bukod sa pagiging lasenggo, babaero pa. Kaya pwede ba? Agsabihan niyang manugang yung irresponsable. Tama na po. Natatakot na po ako. Ngayon ka pa ba matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Dodoblihin ko sahod mo. Sir. Bang mo talaga. Nakakabalik ka, Sir, okay? tama na po. Maawa po kayo sa akin. Baka mapatay ako ni Ma'am Glenda kapag Hindi. nalaman niya to. Magaling akong tumiming, kaya hindi niya ito malala. Pero ayoko na po talaga to, sir eh. Please, tama na po. Tagilan na po natin to. Kunwari ka pa naman eh. Alam ko namang gustong-gusto mo rin ito. Hindi po. Sinasabi ko na mga mahuhuli. Glenda! Walang hiya ka talaga. Sandali ko! Sandali! Tama na! Ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan kita! Butas na kasi! Ikaw din ba ba? Malanding ka, kakalbuhin kita! Tama na! Kakalbuhin kita! Tama na! Matagal ka
na palang inaabuso ng manugang ko. Eh, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Natatakot po kasi ako eh. Dahil pinagbantaan niya ako. At natatakot din po ako kay Ma'am Glenda. Pero sana nga nagsabi ka agad. Hindi mo na sana hinintay na mahuli pa kayo. Kung naging maagap ka, o ay sana, hindi na lumaki ang problema. Eh, yun na nga po eh. Natatakot na po ako dahil may malaki na nga po akong problema. Anong problema? Mahigit 2 buwan na pong delayed ang monthly period ko. Madalas na rin pong sumama ang pakiramdam ko. Kaya, malamang po, nabuntis na po. Kumpirmado. Buntis ka nga. Ano po ang gagawin ko? Umuwi ka muna sa probinsya. Doon ka mga anak. Bibigyan kita ng sapat na pondong kakailanganin mo. At huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Sasamahan kita sa probinsya. At pakakasalan na rin kita. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang katangahan ang gagawin mo. Kaya huwag ka magpakabayani. Sabi ko naman sa iyo, mahal kita. At wala akong pakialam kahit pa magmukha akong tanga. Hahayaan mo bang isilang na isang bastardong anak mo? Sigurado ka ba? Oo. At ipinapangako ko sa iyo, mamahalin kita ng tapat. At gagawin ko ang lahat para maitaguyod kayong mag-ina. Bakit mo ginagawa kay Openg? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ma, tao lang po akong nahuhulog sa tukso. At isa pa, nagustuhan din naman ni Openg ang ginagawa namin. Huwag ka na mga tuwiran pa. Kahit ano pa ang sabihin mo, mali pa rin yung ginawa mo. Tinakot mo siya, inabuso. Sinamantala mo ang kanyang kahinaan. Luis, magbago ka na. Huwag mo nang hintayin dumating sa iyo ang karma. Kumusta na nga pala si Glenda? Ayun o, hindi pa rin ho kami nag-iimikan. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko siya. Pero ipangako mo sa akin na magbabago ka na, ha? At kung hindi, malamang masira ang pamilya mo. Eto ang tseke, kunin niyo. Sapat na siguro yan para makapagtayo kayo ng munting negosyo. Ang laki na po nito, ma'am. Marami pong salamat. Opo, ma'am. Malaking bagay po ito para sa isang magandang umpisa. Marami pong salamat. Walang anuman yun. Ang importante ay maging maganda ang inyong kinabukasan. At maging maayos at matiwasay ang inyong pagsasama. Kumusta na po pala si na Ma'am Glenda? Okay na sila. Nakaayos na. Kaya sana hindi na makarating sa kaalaman nila ang tungkol sa sanggol na iyong isinilang. Wala po talaga kaming balak na ipaalam sa kanilang bagay na ito. Para naman sa ganun, matahimik tayong lahat. Opo, ma'am. At minsan pa po, gusto ko muli magpasalamat sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat din sa inyo. At hangad ko ang inyong masayang pagsasama. Hindi na mahalaga kung ilang beses tayong nadapa at nagkamali. Ang mahalaga ay matuto tayong bumangon at itama ang ating pagkakamali sa kanyang panahon. Mga nagsiganap
Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.